Alright, good morning ulit no na nakita natin itong tulay. So update, nabuksan na ba 'to? Nadadaanan na ba ng mga taga Davao itong tulay natin sa Bukana and Ecoland connection, or tawag natin Davao River Bridge or Bukana River Bridge. So ang sagot ko diyan ay hindi pa siya nadadaanan kasi wala pa tayong nakita mga maraming vehicles na nananakbo rito, no, nagpa-passing. So walang passing ng mga sasakyan, ibig sabihin hindi pa siya nadadaanan. And of course wala pa ding announcement yung natin DPWH Davao City na ito ay madadaanan na. Ibig sabihin inauguration, no. So aantayin, ewan ko lang ano sa tingin nyo, magpupunta ba si BBM dito para inaugurate? Kasi hindi siya pwedeng pwede siyang pumunta ng Davao City, malaya siya, pero tingnan ano kaya mangyari sa crowd, no? Ewan ko, basta sa totoo lang ako pagka nakikita ko yung mukha ni BBM sa Facebook, ako'y naasar, ako'y nababad trip, wala na, sira na yung araw ko. Totoo yan. Kaya pag may mga, for example, mga speech ni BBM, ako'y makikinig lang. Oo, kahit pag ganun pa rin ka cringy, ganun pa rin ka pangit ang kanyang boses. Pangit na yung boses niya, pa utal-utal, di ba gano'n, no? So wala, sobrang bad trip na ako niyan, no? Pero yun, parang mga announcement kasi, so medyo kailangan nating pakinggan, no? Kumbaga tiis na lang tayo, titiisin lang muna. Tapos pagtingin ko talaga walang magandang patutunguhan yung mga sinasabi, alam naman natin yun, no? Wala na, exit ko na yan. So yung panoorin ng mukha niya, hindi ko magawa yan, talagang nabubwisit yung araw ko. Kaya pag pupunta rin dito sa Davao City, ano kaya mangyari, no? Ako, Diyos mio Marimar, ayoko na lang sabihin. Sobra. Anyway, so balik tayo sa tulay. Yan, ganoon naman kasi talaga ang tradition sa atin sa Pilipinas. Every time na mayroong mga newly opened na mga public government infrastructure, so andyan talaga yan percent yung president. O siguro pwedeng ang vice president na lang, no, in behalf o ano pa man, yung kanyang secretary, yung special assistant of the president. Sino ba yun? Si itong Silagdami yun ng Davao. Pero lahat kasi ng tropa nila wala talagang mapili, no? Lahat, no, talagang nakaka-bad trip, lahat nakakasarap mga pagmumukha, lahat talagang ganoon naman talaga pagbobo yung pinaka-head, bobo lahat yan hanggang sa pinaka-baba ng mga kanyang cabinet secretaries. Pag addict yung head, ayan, addict din lahat, di ba? Pag kurakot lahat, pag yawa lahat. Nako. So walang mapili na mga mga katropa, mga membro. Kaya nga tinawag na membro kasi pag sinabing membro, yun na organisasyon ng mga yawa at mga kawatan at mga adik. So yun sila. Anyway, so itutuloy ho natin Davao City, no. I-enjoy natin do, makakatulong to sa atin talagang malaki. So salamat Tatay Digong, of course, no, sa kanyang effort, initiative. I mean, ayaw pala ni Tatay Digong nung initiative na salita kasi kumbaga wag mong lagyan yung mga gusali na gawa ng gobyerno, pera ng mga taong bayan. Wag mong lagyan yung pangalan, tapos huwag mo ilagay dyan through the initiative of, kasi hindi naman yan pera. Yan ang katiwarin na Tatay Digong. Sabihin mo lang na through the initiative of Nograles kung pera yan ni Nograles, through the initiative of Duterte kung pera yan ni Duterte. Hindi so kaya ayan din Tatay Digong na ganun. So people's tax talaga yan ang gusto niyang sabihin. So thank you people's tax, no. So salamat sa aking sarili, salamat sa inyo lahat, tayo salamat sa ating lahat mga Pilipino kasi direct or indirect taxpayers man tayo, ay basta lahat atin to, no. So we're all direct and indirect taxpayers, no. So tayo yung bumubuo sa gobyerno at sa bansang Pilipinas. Huwag natin kalimutan na sila ay pinapasahod lang natin. Ibig sabihin is pinapasahod natin, no. So trabahante natin sila, tayo yung boss, tayo yung amo, tayo yung pinaka-head ng lahat. Tayo yung parang tayo yung naglagay, nagloklok sa kanila sa kanilang kinauupuan posisyon ngayon. Tapos yung trabaho nila, yung mga ginagawa nila is para yun sa atin, sana ganun, no? Hindi yung para sa kanilang pamilya at bulsa nila. Pero anong nangyari, yun na nga, iba Digong, di ba si Digong? Kasi yung pamilya niya mga Duterte, nagtatrabaho, talagang iniisip nila kung anong gagawin natin dito sa ating syudad, sa ating bansa para matulungan natin na i-alleviate ang mga mahihirap nating kababayan, no.
So paano natin mabigyan ng magandang buhay, kahit paano maiangat man lang natin sila sa kanilang kahirapan. For example, ang mga mahihirap talaga yung mga hindi makapag-afford sumakay ng jeep or bus kasi nga mahal, no? So ano bang ginawa ng mayroon ba libre sasakyan sa Davao? Parang wala naman, no? So hindi siguro kahit gaano kahirap sa Davao City pala may pamasahe. So parang wala naman yata ako nakikita ang mga naglalakad na dito dahil sa walang pamasahe, no? So di natin alam, baka mayroong libreng sakay, no? Pag sa time ni BP Sara, hindi lang Office of the Vice President, Office of the President or biyaheng Duterte ang magkakaroon ng libreng sakay. Meron pala, no? Yun pala, biyaheng Duterte sa meron pala, no? So kahit paano yun, nakakatulong yun. So sa panahon ni siguro na si BP Sara magiging presidente na, baka dadagdagan niya pa ang pundo, ang budget doon. Operational funds, no? Sa libreng sakay sa Davao City para yun sa mga taong natitipid at mahirap pa rin, no? Like may trabaho, may income, pero siyempre priority nila na budgetan yung pagkain at ang mga anak nila, pamilya, di ba? So yung pamasahe budget para sa fares, to sabihin natin sasakay ka ng bus, yung pamasahe mo from bahay to trabaho 15 pesos, so balikan 30 pesos. So times 20, sabihin 20 days ka lang nagtatrabaho sa isang buwan. So ilan na ba yun, no? 300, 600 pesos. Malaking bagay kayo ng 600 pesos. Ano bang mabibili sa 600 pesos ngayon? Nasa mga kalahating sakong bigas na yan, lagpas pa, pagkain na rin yan, panlamanan dyan. So pag may bigas, may mga baon yung mga batang kanin, so yung bibili na ulam, yung bibilhin sa eskwelahan, ulam na lang, di ba? Malaking tulong yun. So yan yung ginagawa ng mga Duterte, kasi dinig ko talaga yan kay Mayor Basti dati nung hindi pa siya mayor. Ano ba yung plataforma, ano ba yung tatakbo kang as mayor, ano yung bitbit mong plataforma? Kung si Tatay Digong i-eradicate yung mga drugs and ganyan dito, ganyan, no? Mga gawing safety ang Davao City to live. So si BP Sara naman, si Mayora naman, sa kanya naman ay pagandahin pa lalo ang Davao City, ganun, iangat ang ekonomiya lalo, tapos mas gawin ding ligtas lalo na, ganun, no? So ikaw, ano pang magagawa mo? So ang ginawa ni ang sinabi ni Basti ay lang daw, sa kanya naman is ganun pa rin daw, no? Ipagpatuloy niya lang daw ang nasimulan na programa ng kanyang tatay at ng kanyang kapatid. Yun, so to alleviate the life of poorest of the poor, ganun, no? Sa pangkalahatan, sabi niya, sa pangkalahatan safety, ganun. So lahat 'yun ng mga programa nila ipagpatuloy lang natin, i-continuous. Tapos and the rest is history. So tingnan natin kung ano pa yung kulang ng syudad, ano pwede nating matugunan, pwede nating ma-improve, ganun, no? So ang galing, hindi siya nagpapanggap na magaling, hindi siya nagpapanggap na matalino, may gaya ng ibang mga politician ba na ako tatakbo, bibigyan ko 'yon ng ganito ganyan, no, di ba? Nangyari wala. Hindi nangyari kasi yun nga, yabang, red flag nga. Mga pangako kasi, di ba? Ang promise made to be broken, parang ganun daw eh. Kay Mayor Basti, ang galing taong yun kasi talagang napanindigan niya ang kanyang mga sinabing, ipagpatuloy niya lang ang mga nasimulan ng programa ng kanyang tatay at ng kanyang kapatid. So kita mo ang Davao City ngayon, times 3 ang yaman. Kung mayaman ang Davao City sa time ni Mayora Sara, abay, times 3 ngayon. Tapos yung safety, still safety pa rin na Davao City. Still safe to roam around. Ang mga Davaoenyo, sa totoo lang, kahit ako isa ako sa mga nagdududa sa kakayahan ni Mayor Basti dati, pero talagang nakita ko yung resulta, ang galing niya. Consistent na tao, may perseverance, consistency. So nahusgahan siya ng ibang mga Davaoenyo, pero ngayon nakita namin, ako mismo, no, sarili ko masabi ko, magaling. Kasi maintain niya ang debt-free city. Na-maintain niya ang safety and security ng Davao City. Cleanliness, maganda din, no, na pagpatuloy niya din. So galing. Tapos yun nga, economy booster pala tong si Basti, ang galing. Hindi naman, wala man sa kanya hitsura, no. Kasi kala mo talaga dati tambay, di ba? Pa-surf na lang, chill sa buhay kasama si Edina Darna. Pero nung nakaupo na siya, nag-assume na siya ng office, magaling din pala kahit paano. Hindi nasayang ang kanyang apelidong Duterte. Nice one. So na kung saan napunta, no, pero ito yun, tulay tayo ulit, diba? Update sa tulay. So salamat Tatay Digong. So inauguration, ano kaya mangyari dito? Papunta kaya ang mga bangag? So well, I don't know. Malapit na tumabuksan dapat
Oo nga pala no, September, 'di ba? Nung August dito tayo nag-vlog. Sabi ko, ano, marang around September pero may mga nabasa tayong news na around October na naman daw. So, let's say kung makita natin na mabubuksan ang mga talataw. So, sana nga no, para okay na ang ano natin, yung ating access sa syudad, palabas at papasok. So, that should be all. Thank you for watching.